Okay, so let's solve this plane geometry problem involving circles. So the center of two circles with radii, so i-draw natin agad. Big circle, small circle, ay, wala yung isa. Big circle, small circle, small circle. Excuse. So the center of two circles with radii, ito natin ilagay. 3 meters and 5 meters. Yung isa maliit, yung isa mas malaki. Ay, na-duplicate yun. Hindi pala kaya. Gawa na lang tayo ng mas malaki. Siguro ganyan, no? So, ang sabi, radii nun ay 3 and 5 meters. Tama? So, galing sa gitna, radii. Okay na yan, 3 meters. Tama ba yan? Usod ko pa. Ay, pa ba? Ayan, gitna. Tapos, yung isa naman, send from the center. Then, ito yung 5 meters. So, ganun. Again, 3 meters. Tama ba? 3 meters, 5 meters. Okay? Are 4 meters apart. 4 meters apart pala. The center ng two circles with radii 3 meters and 5 meters are 4 meters apart. So, anong makakonclude natin doon? Ibig sabihin, itong 3 ay pasok. 'Di ba? May part siya ng nasa bigger circle. Paano mo sabi? 'Di ba ang radius niyan 3, ang distance between center nila ay 4. So, that will be, so kung ito mga 3, malagpas-lagpas konti, mga ganito. Ganyan, no? Tapos 5 meters yung isa. Sobra siya eh, 3. Ito yung 3 meters to. 3 meters din yan, ha? 3 meters din yan. So, ayun. So, ito ay, ang distance na to ay 4 meters yung center nila. Distance between center. Okay, so lagay nga natin yan. Lagay ko sa below na lang. The distance between centers. Ayan yung sabi. 4 meters daw yan. Diba? Yan yung sabi. 4 meters. And syempre, yung distance na to ay sabi na 3 meters. Okay. Pero ayusin ko yung 3 meters dito. Okay? So, ilagay ko siya dito. May intersection. Para makikita mo. Tapos ito, and ito rin yung 5 meters. O, nakikita na? Diba? So, ayun din yung 5 meters lang. So, this is just basically, tanggalin ko na. Ito na yung 4 meters. 3, 4, 5 lang pala yan. Diba? Right triangle, 3, 4, 5. And that is a right triangle. So, 3 meters, 4 meters, 3, 4, 5. So, ang tinatanong, find the area of the portion of the smaller circle outside the larger circle. So, ito, area nito. Paano natin masasolve yun? No? Paano natin masasolve yun? So, that will be, ano kayang gagamitin natin dito? So, ito lang yung pinapa-solve sa atin. Area nito. Magenta ko na lang. Ay, ano ba to? Itong part na to. Yung labas. Ayan. Shade. Ayan. Anong area niyan daw? So, anong gagamitin natin? Okay? So, pwede natin makuha is yung area nung nasa loob, no? Area nung nasa loob, which is what? That is just, parang ano yan eh. Anong gagamitin natin dito? Zoom ko nga. Zoom. Okay. So, masasabi mo bang, ano yan? Half na yan. Ayun, no? Pag dinrap mo siya, make sense naman na from center, pag dinrap mo, so, ayun. So, parang, this is a diameter. I mean,
half ng circle. Kumbaga yung line na yan, that is the diameter. Bale. Ayun. So, masabi mo natin yung, ayan, radius na to. This will be 6 meters, no? 6 meters, 3 plus 3 lang yun. 3 plus 3. So, 6 meters na yan. Tama ba yung ako? Drawing ko? Tama naman eh. Tapos, eto. Kailangan na lang natin makuha to. So, that is just a sector. Sector yan ng malaking circle. O, ganun. So, ang gagawin natin, kunin lang natin diameter, half na area ng smaller circle, add natin dito. Then, i-minus natin sa buong circle. Makuha na natin to. Ganun. Again, so, anong methodology natin dyan? Kukunin muna natin area ng yung diameter. Area ng diameter. Area ng half circle. So, sige. So, pangalanan ko ba siyang ano? Sige. Kulayan ko na lang. Ito baga. Red ko ba? Sige, red na lang. So, ito yun. Ito yun, part na yun, no? Ayan. Di ba diameter lang yan? I mean, diameter. Nasa right side ng diameter. Puro diameter. So, half ng circle yan. So, that is just ang area ng yung nakaganito. Shape ko na lang, shaded. Alam naman na yan. Diba, yan yung legend. Area niyan ay 1/2 ng pi r squared. Pi times radius niyan ay 3 squared. Okay? Tapos ito, paano natin makukuha to? So that is just application lang to ng sa sector. Kumbaga, kung gagawa ka ng line dyan, 5 meters din yun, di ba? So, bale, pwede mo makuha is ito muna. Excuse. Ano ba pwede natin gamitin color? Green naman. So, ito yan yung area ng sector. Ayan. Area ng sector, bawas mo lang yung area ng triangle. Di ba? So, area ng sector, bawas mo area ng triangle is ito makakuha mo. No? Kumbaga, area ng sector, itong buong to, bawas mo lang area ng triangle, ito yung matitira, yung green. Ganun siya. So, yun yung area ng segment. Area ng segment. Segment, maliit lang yan. Ayan. So, that is equal to, ano? Again, area ng sector. Area ng sector. Yung naka-green kanina. Sabi ko. Shape na lang natin. Mababanggit ko naman. Bagay no, sa area ng triangle nun. Ganyan. Diba? So, yun yung matitira. Paano yan? Formula niyan. So, that will be area ng sector. Tanda ba formula area ng sector? Kung kalimutan, di ganito. Ganito lang yan. Area ng sector over area ng circle. Sure, alam mo naman ang area ng circle, di ba? So, ang sector, meron niyang theta lang. Pero ang circle, ang buong angle nun ay 360. So, ayun. So, ang area ng circle. So, ang area ng sector is just area ng circle times ratio ng theta, ng angle nun over 360. Area ng circle, napakadali. Pi r squared. Di ba? So, ganyan lang. May kinabisado ko mga area ng sector na 1/2 r squared. Yung r squared. Theta rad. So, pwede yun, pero naka-radians kasi. Pero, pares lang naman yan sila. Pag-convert mo to into radians, diba? So, anong gagawin mo dyan? Kung gagawin mo yung in radians, sa naka-degrees yan, multiply mo lang yan ng pi over 180. Tama ba? Maging radians siya. Wait lang. Ay, baliktad. Yung pi, ano pala, sa ano to, diba? Naka-degrees. So, dapat ito naka-radians. So, times mo sa 180 over pi. Nabaliktad ko. Okay, magka-cancel yan. So, 360 divided by 180 so magiging, or 180 divided by 360 ay 1/2 yan.
Sin 1/2 r squared theta rad. Pero parehas lang naman yan. Ito na lang, mas maganda yung nakaganyan. Ratio and proportion ka lang. Wala ka pang kakabisaduhin, di ba? So, ayun. Area ng sector ay just pi. Gawin ko ngang, sige. Yung r squared na, yung radius naman to na 5 eh, di ba? R squared tapos theta. Yun pala, wala pa pala tayo noon. Pero, pwede nating masolve yan. Alam naman natin yung 3, 4, 5, di ba? O right triangle lang naman yun. Kumbaga, pangalanan ko na lang tong alpha lang. Alpha lang yung isa. Oh, so that is just opposite 3 over adjacent. Ano lang yun? O tangent lang yan. Go na lang sa taas. Tangent theta is equal to opposite niyan, 3 over adjacent. Opposite, yung 3, yan, over adjacent. Oh, so ang theta ay, pero kailangan ba yan? Kailangan natin ng angle eh. Mm-mm. So that will be arcta ng 3/4 lang. Ayan, 36. Pero ano pa lang yan? Theta pa lang yan. 36.87. Opya. Ano ka? Nawala ng connection. 36.87 degrees. Tama? 36.87. Pero theta pa, ay, ano ba yan? Sabi ko nga pala, alpha mo na yun. Alpha mo na yun. Theta ko na yung twice nun. Tan alpha, alpha. So, ang theta ay twice na alpha. Mas bet ko lang na theta yung buong yan. Theta times 2 mo pa yan. Mhm. And times 2 mo pa yan. So, 73. Lagay natin sa A. 73.74? 73.74 degrees. Ayan. Makastore yan sa A. Okay. So, okay na yan. Pi r squared theta over 360. Nasa A naman yun eh. A over 360. Theta yan. Or, lagay ko na lang yung theta. Basta alam natin nasa A yun na yun na. Lagyan ko na lang cross out mamaya. Pi r squared times theta over 360. Area ng sector minus area ng triangle. Area ng triangle, madali lang yun. Dapat ano yung scissors formula. So, since parehas naman yan, radius lang gamit, then theta lang din. 1/2 r squared. R squared tapos sine lang nito, di ba? Scissors formula. So, sine theta lang din yan. O, ayun. Okay, so that is ito plus ito na yan. O, ibawas na lang natin. So, ang area ng this, parang crescent, no? May pagka-crescent. Ito ba yung gamit ko dyan? Ito nga ba? Area niyan is just equal to area ng buong circle. Mabawasan mo lang nitong dalawang to. Area nito, oops, ayoko nang isulat ulit. Bawas na ito. Na-imagine naman siguro, no? Minus ulit ng area nung sa green. Ito. Make sense? Nangyari? Hello? Di sumasama? Okay na? Ngayon. So, that is it. Na tama. So, buong area ng circle, bawas mo to. Bawas mo to. Yun na yan. Direct sub. Kaya na ba? Kaya na ba yung dire-diretso? Kaya na yan. Area na yung circle. Circle ay, no ano, yung area ng circle na pi r squared. Yung radius niyan ay yung 3 meters, syempre. Yung maliit eh. Pi r squared. Okay? Bawals natin yung area nito. That's um, pi r squared over 2. Yeah. Then yung isa pang, ito. Bawas natin yung buong area ng segment. Lagyan natin sa parenthesis.
Del B pi times 5 squared times theta over 360. Then, minus ulit ng 1/2 r squared. Then, sine theta. Sine A. Like, make note, naka-degrees ka dapat. Calc nga natin, 73. Then, 24.41. Mali. May mali ba ako? Pi r squared. Yung buong yung bawas natin sa 1/2 ng pi r squared. Okay? Tapos, bawas din ito. Pi r squared. Ay, sumobra. Kaya pala. 360. 360. Minus 1/2 r squared sine. Tama yan. Hindi na magkakamali dyan. 10.05. So, that's it. Okay. So, ganun lang. 10.05 square meters. And that's it for this problem. Tinawad na ako magsulat eh. Ba't naman naiintindihan yun paglagay ko sa calculus? Ayun, we learned something. Thank you.